Buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Mateo, kabanatang 12. Kaya't nang makalabas mula sa isang tao ang maruming espiritu, nagpagalagala ito sa mga dakong walang tubig na umahanap ng mapapagpahingahan, ngunit wala siyang matagpuan. Kaya't sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na pinanggalingan. Pagdating niya, ay natagpuan niya iyong walang laman, nawalisan at naiayos na. Pagkatapos ay umalis siya at nagsasama pa ng 7 espiritu na higit na masasama ay sa kanya. At sila'y pumapasok at naninirahan doon. At ang huling kalagayan ng taong iyon ay naging masahol pa kaysa sa una. Gayon din ang mangyayari sa masamang lahi nito. Now, ang mga tao sa ating panahon ngayon, mga nagtitiwala sa kanilang sariling gawang pagbabago na nag-aakalang ito ang tanging paraan upang sila'y kalugdan ng Diyos at upang ipakita na sila'y totoong mga mananampalataya. Ngunit may mga pagsisikap ng pagbabago na hindi po makapagliligtas. Ngunit mayroon din namang kaligtasan na nagbubunga ng isang masikap na pagbabago. Alin kaya ang nasa ating ngayon? Nasa ating pinanghawakan? Yung bang ating pagsisikap na magbago ng buhay? Yun ang ating pinanghawakan kaya tayo ay nagiging matuwid sa harapan ng Diyos? O tayo muna ay sumampalataya sa Kanya upang tayo magkaroon ng kakayanang magbago ng ating buhay? Bago lahat, tayo muna ay manalangin. Panginoon, ngayong gabi, turuan niyo kami, Ama, kung alin po ang totoo na pagbabago at ang hindi totoong pagbabago. Sapagkat sa tingin po ng sanlibutan, wala itong pagkakaiba. Ngunit sang-ayon sa inyong mga salita, napakalaki po ang kaibahan. Kaya tulungan niyo kami ngayong gabi na may tuon namin ang aming unawa, ng aming isipan tanging sa inyong salita, sapagkat ang salita ninyo ay katotohanan at walang ibang katotohanan na maaari naming panghawakan na makapagbabago at makapagliligtas ng aming kaluluwa maliban sa inyong mga salita. Amen. Kaya dalangin namin, samahan niyo kami, turuan niyo kami, bigyan niyo po ng kakayanan ang bawat isa na makaunawa ng inyong mga salita. At tulungan niyo rin po ang Panginoon na may paliwanag po ito sa isang simple at payak na pangungusap upang maunawaan ng lahat ng narito. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Karaniwan sa atin, pagdating sa mga segunda mano na bagay, para mabenta at magkaroon ng malaking halaga, nililinis natin ito, inaayos natin yung panlabas. Hindi bali yung panloob. Basta't may benta ito ng maganda dahil sa magandang panlabas, bahala na yung nakabili, problema kung anong matuklasan niya. Ang ganitong klaseng katuwiran ay mayroon din itong kaugnayan sa buhay ng tao. Para hangaan ng tao, inaayos niya at pinagaganda niya ang kanyang panlabas na buhay upang pagtakpan ang kabulukan at pangit na katotohanan sa kanyang panloob na buhay. Now, sa kasaysayang ito na ating binasa, kausap dito ni Jesus ang mga mapagkunwaring mga tao. Mga masasamang lahi, sapagkat kung ating babasahin ang mga naunang talata nitong kabanatang 12, magsimula na lang tayo sa 22, ang Panginoon ay nagpagaling ng isang bulag. Ngunit ang sabi nitong mga masasamang lahi na ito, siya nagpapalayas ng demonyo mula sa kapangyarihan ng demonyo.
wala silang paniniwala kay Jesus. Ang alam nila, si Jesus ay gumagamit ng kapangyarihan demonyo. Bakit? Sapagkat sila ay naiinggit sa ginagawa ng Panginoon. At sila'y mapagkunwari, sila'y ginagalang sa mga marketplaces, sa kanilang simbahan, ginagalang sila, niluluhuran sila, hinahalikan ng kanilang mga singsing. Ngunit ang sabi ng Panginoon sa bandang versikulo 33, makikilala ninyo ang puno sa pamamagitan ng bunga. Makikilala ninyo ang totoong makadiyos o totoong naglilingkod sa Diyos sa kanilang bunga. Hindi pwede ang mga pagkukunwari. At ang mga masamang lahing ito, mahilig silang maghanap ng tanda mula kay Jesus Christ. Anong hinahanap nilang tanda? Pero bulag sila sa kanilang sarili, na sila mismo sa kanilang sarili, kitang-kita ang tanda ng kanilang pagiging sinungaling at pagkukunwari. Sapagkat panlabas na ayos ang kanilang inaayos, pero bulok ang kanilang mga puso. Kaya ibinigay ng Panginoon ang kwentong ito. Hindi ko masabi kung ito'y talinhaga o ito'y aktong nangyari, pero ikinuwento ng Panginoon upang bigyang liwanag ang mga taong masamang lahing ito kung ano ang kanilang anyo. Sila ay mapagkunwari, sila ay mga sinungaling, at sila ay walang tamang bunga. Kaya ikinuwento ng Panginoon dito ang tungkol sa isang tao na inalihan siya o isang bahay na may mga masamang espiritu. At pinaalis ang masamang espiritu sa bahay na ito. At winalisan, inayos ang lahat ng nasa loob. Pero masamang espiritu ay nagpagalagala sa mga dakong walang tubig, sa katuyuan. Humahanap sila ng kanilang mapagpapahingan pero walang makita. At di naglaon sa matagal na panahon ng paghahanap ng masamang espiritu nito, napagtanto niya na kailangan niyang bumalik doon sa bahay na kanyang pinagmulan. At nung siya bumalik doon sa bahay na kanyang pinagmulan, nakita niya, bakante. Walang nakaupo-pa, walang nakatira. At malinis, maayos. So, ibig niyang sabihin, welcome pa rin siyang bumalik. At nung siya nais bumalik, umalis siyang muli upang maghanap pa siya ng 7 pang mas masama sa kanya. At sa kanyang pagbalik, labas-pasok itong mga masamang espiritu sa bahay na ito. At ang kalagayan ng taong yon, nung una, ay masahol pa sapagkat nagdoble pa ang mga espiritong nananahan sa kanyang bahay. Ang bahay tinutukoy dito ay ang katawan ng tao. Now, ito po, ang layunin natin ay upang ilantad ang kapangitan ng pagkukunwari at walang saysay ng sariling pagsisikap na pagbabago ng buhay. Paano masasabing walang saysay ang sariling gawang pagsisikap ng pagbabago ng buhay? Now, ayon dito sa ating binasang kasaysayan, makikita natin dito ang 3 leksyon. At yun ang ating tatalakayin ngayon. Unang leksyon, makikita natin sa verses 43 to 44, ang sariling gawang panloob na kalinisan ay gawang pagsisikap ng tao. Tingnan nyo ang sabi sa verse 43 and 44. Kaya't nang makalabas mula sa isang tao ang maruming espiritu, nagpapagala-gala ito sa mga dakong walang tubig na humahanap ng mapapagpahingahan. Ngunit wala siyang matagpuan. Kaya't sinabi niya, babalik ako sa aking bahay na pinanggalingan. Pagdating niya, ay natagpuan niya iyong walang laman, nawalisan at naiayos na. Pansinin natin ang mga talata. Ang sabi rito sa ating binasa, nang makalabas mula sa isang tao ang maruming espiritu.
mapapansin natin yung daloy ng pananalita na malayang lumabas yung masamang espiritu sa buhay ng tao. Sa makatwid, pinalaya ng may-ari ng bahay ng katawan ang masamang espiritu sa kanyang buhay. Walang struggle, walang pakikipagbuno. Hindi niya hinarap ito na ikaw ay masamang espiritu at kailangan hindi ka na bumalik sa akin sapagkat ikaw ay nagpasira ng aking buhay. Hindi niya hinatulan na ang masamang espiritong lumabas sa kanya ay napakasama. Kundi, kanya lamang itong pinalaya. Pinalaya. Pinalaya niya ito bilang paglilinis ng kanyang sarili. Na maraming mga tao, minsan makarinig ng pangangaral na bawal pala ang ganito, nakukonvict. Kaya naman, dahil sa napakinggan niyang salita ng Diyos, kanya ring palalayain ang kanyang kasalanan. Palalayain niya ang kanyang karumihan. Palalayain niya yung masamang espiritong naghahari sa kanya, tulad ng mga bisyo. Palalayain niya. Ni walang struggle. Ni wala siyang pagharap na ikaw, titigilan na kita, kailanman hindi ka na makakabalik sa akin, kundi pinalaya lang bilang paglilinis. Pwedeng gawin ng tao yan eh. Lalo na pagdating ng New Year. New Year's resolution. Ginagawa yan. Nako, alisin ko ng bisyo ko ngayong New Year. Okay, malaya. Okay. Hindi niya sinabing, napakasama, napakamakasalanan yung bisyo kong ito. Ang tingin kasi ng tao, yung bisyo nakakatulong. Tulad sa lumang tipan, yung mga Canaanites na dapat pinapapatay ng Diyos, ang ginawa ng mga Israelita, hindi pinalayas, kundi pinanatili para gamitin. Pinag-iigib ng tubig, pinagsisiba. Kaya, ganun din sa buhay ng Kristiyano, total, maliit lang naman to. Isang sigarilyo lang naman eh. Hindi naman masama yan. Pag ako mayroong problema, nakakatulong sa akin mag-isip. Konting alak lang naman, gamot yan sa sikmura eh. Nakakapagpataba yan. Kita niyo, walang confrontation. Tulad ng tao ito, pinalaya niya lamang para masabing naglilinis siya ng kanyang sarili. New Year's resolution. Tapos, anong sabi sa verse 44? Kaya't sinabi niya, babalik ako sa aking bahay na pinanggalingan. Malayang pinaalis, pero malayang makababalik. Nakita natin? Malayang makababalik. Ang sabi nitong masamang espiritu, babalik ako muli sa dati kong tirahan. Ibig sabihin, bakit niya babalikan? Nakita niya kasi na ito ay malinis, na ayos na. Alam niyo, parang namimiss niya yung lugar na yun. Namimiss niya talaga. Kaya sabi niya, babalik ako. Dahil ngayon maayos na. Kailangan guluhin ko ulit. Hindi ako sanay sa malinis na buhay. Kailangan magbigay ako ng TV, magbigay ako ng ulcer, para maganda. Yan yung mga kasalanan ng masamang espiritu na nag-aari. So malaya din itong makababalik. At makikita niya pagdating sa bahay na yon, sa katawan ng taong yon, walang nakalagay na signboard. Walang nakalagay na signboard na do not enter. Ang signboard doon, mayroong nakalagay, welcome. Yun ang signboard doon, welcome. Now, ganun din ang buhay natin. Para ipakita natin na tayo'y nagbago, ginagawa natin, inaalis natin ang ating karumihan, inaalis natin ang ating mga bisyo, sa pag-aakalang tayo ay pinapaboran ng Diyos. Pansarili nating gawa ito. Pansariling gawa na magbago ng buhay. Ang taong ito, pinaalis nga niya yung masamang espiritu sa kanyang buhay, pero hungkag pala. Walang laman, walang pinatira. Alam mo ang pinaka-totoong pagbabago, kapag ka ikaw ay nag-alis
pag-aalis ng isang bagay, mayroon kang dapat ipinapalit na mas higit pang malakas kaysa sa iyong pinaalis. Bakante pa rin eh. Nakareserba pa rin. Yun po yung pansariling gawang pagbabago. Wala pong pwersahan. Nasa akin naman yan. Kaya ko mang kontrolin yan eh. Kaya ko mang alisin yan eh. Kung gugustuhin ko eh. Pero ngayon, medyo napapakinabangan ko pa. Diba? Kaya ko naman yan. Siya ang may kontrol. Din ikalawa na leksyon makikita natin. Ang sariling gawang panloob na kalinisan ay alipin pa rin ng masamang espiritu. Alipin pa rin. Basta pang sariling pagbabago ng buhay, alipin pa rin siya noong kasalanan. Verse 44 to 45, basahin natin muli. Ganito sabi, kaya't sinabi niya, babalik ako sa aking bahay na pinanggagalingan. Pagdating niya ay natagpuan niya ito yung walang laman, nawalisan at naiayos na. Pagkatapos ay umalis siya at nagsasama pa ng 7 espiritu na higit na masasama kaysa kanya. At sila'y pumapasok, salita doon, no? Pumapasok, ibig sabihin dyan, palagi ang pumapasok, lumalabas. Pumapasok, lumalabas. At naninirahan doon. At ang huling kalagayan ng taong iyon ay naging masahol pa kaysa una. Gayon din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Now, sino yung mga masamang lahing ito na tinutukoy ng Panginoon? Yung mga walang pananampalataya sa Kanya, sa simula pa lamang, galit sila sa Panginoon. Pero sumusunod sila sa Panginoon, hindi para sila ay sumampalataya, kundi gumawa sila ng paraan para hadlangan ng Panginoon sa Kanyang layuning pagliligtas sa ibang tao. So makikita natin dito, ang sabi niya rito sa verse 44, kaya sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay. Kaninong bahay daw? Ano sabi? Babalik siya sa kaninong bahay? Aking bahay! Sa makatwid, bagamat siya'y malayang pinaalis pansamantala, nagbakasyon lang, pero muli siyang babalik sa kanyang bahay. Pag-aari pa rin niya ang bahay na yon. Kaya ang taong yon ay pag-aari pa rin ng masamang espiritu. Nakita niyo ang sariling pagbabago? Sariling pag-aalis ng mga bisyo, kasalanan? Alipin pa rin dahil pag-aari pa rin siya ng masamang espiritu. Kaya ang sabi sa verse 43b, ang sabi sa verse 43, nagpagalagala ito sa mga dakong walang tubig na humahanap ng mapagpapahingahan, ngunit wala siyang matagpuan. Ibig sabihin, nagbakasyon lang. Paikot-ikot lang yung masamang espiritu. Nagsawa na sa kababakasyon, namimiss niya na yung dati niyang pinanggalingan. Ang sabi niya, babalik ako sa aking bahay. Dahil bagamat walang laman, may signboard, no vacancy. Parang reserve, no, sa first owner. Nakareserba sa first owner. Parang sasakyan yan eh. It's Mr. Senny. Binigay sa akin sa biyaya ng Panginoon. Pero hindi ko pa rin maangkin-angking akin. Pag-aari pa rin ni William C. Dahil hindi pa rin, wala pa yung deed of sale eh. Kahit sabihin akin na ito, ako nagpa-register ito, ako nagpa-ayos ng lahat ito, pero still, sa legalidad, pag-aari pa rin ni Lawrence C. Ganon din sa buhay ng isang tao, kahit alisin mo pa lahat ng kainaan mo, nagbabakasyon lang yan, pag-aari pa rin ng masamang espiritu dahil wala pang kontrata talaga na ito ay okupado ng kita. So, anong pinapakita rito ng masamang espiritu? Apply sa ating buhay. Ang buhay ng isang makasalanan, ang buhay ng isang hindi pa ipinanganak na muli sa Diyos, ay pag-aari ng kasalanan, pag-aari ng masamang espiritu.
Tingnan niyo ang sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 3. Pinaalala ni Pablo sa mga Kristiyano ito na may bagong buhay na kay Kristo, kung sino sila noon. Kasama si Pablo. Isinama niya. Dahil ang kanyang pinagmulan ay tulad din ng pinagmulan ng mga Kristiyano sa Ephesus. Tingnan niyo ang sabi sa Ephesus 2:3. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan, gaya naman ng mga iba. Anong sabi diyan? Yung buhay pala natin yun, bagamat masayang-masaya tayo, malayang-malaya tayo, pero alipin tayo nung nagmamayari sa ating kasalanan, sinusunod natin ang kanyang pagnanasa, sinusunod natin ang kanyang iniisip, tayo noon ay mga anak ng kapuotan ng Diyos. Anak ng kapuotan. Pero mo sabihin niya nung masamang espiritu babalik ako sa aking bahay. Pag-aari pa rin niya talaga ang buhay ng mga hindi pa ipinapanganak ng muli. Nakikita niya itong bakante, kahit alisin pa yung mga bisyo, bakante pa rin. Sa makatwid, kung siya may-ari ng buhay ng tao, ay mayroon siyang autoridad. Mayroon siyang autoridad na gamitin niya ito kung paano niyang gagamitin para mapakinabangan niya. Tingnan niyo ang sabi sa verse 44a. May otoridad siya, kaya sabi niya, ayat sinabi niya. Mayroon siyang authority. Magagawa niyang umalis at bumalik sa gusto. Magagawa niyang magdala pa ng maraming masasama. Isang bisyo, madadagdagan niyan, karugtong niyan, 1 baso, hanggang sa susunod linggo, 2 baso. Sa susunod na linggo, 1 bote na. Sa sunod, 2 bote, 1 case. Ganon yan Simula sa isang upos, yan, kapatid ko yan, si Brother Felly, 6 years old pa lang yan, namumulot ng upos sa sayawan ng araw. Sinasama niya ako. Kami dalawa. Pero mas marami yung upos niya sa busa, punong-puno yan. No? Nagsimula na yung saktikin, bandang huli, namumulot ng upos. Pag may apoy, papatayin yung apoy para may reserva. Tapos pag ganun-ganun kami sa may ilog. Addiction yan Yan ang gusto ng masamang espiritu, na sirain ang buhay mo. Dahil sabi niya, aking bahay. Aalipinin talaga tayo. May katwiran ang mga doktor na sinasabi, ang alak ay masama sa katawan. Ang sigarilyo ay masama sa katawan. Ano sabi ng mga nanigarilyo? Takap ko ng sinimulan nito, logi ako pag tinigil ko. Pero pag nagkatili ka, sabihin mo, hahabulin hininga mo. Paano kaya kung tinigil mo na noon? Ito na habulin mo. Be sure your sin will find you out. So yun po yung katotohanan dito. Bagamat ito tumutukoy doon sa masamang lahi na sinasabi ng Panginoon, mga mapagkunwarit sinungaling. Then ikatlo, na leksyon. Ang totoong gawang panloob na kalinisan. Ang totoong gawang panloob na kalinisan ay nagmumula sa gawa ng Diyos. Tanging nagmumula lamang sa gawa ng Diyos. Lahat ng ating pagsisikap magbago kung walang naka-occupy sa ating puso. Hindi natin kayang gawing tanggihan ang lahat. Pansamantala, yes, 2 years, 3 years mong
pipigilan yung mga masamang espiritong dating nakatira sa iyo. Maaari. Pero hanggat walang nakaupo sa trono ng iyong puso, ng iyong buhay, na mas higit na makapangyarihan doon sa masamang espiritu, hindi mo kayang gawin. Kaya ang pagbabago mo ay pansamantala at pagpupunwari lamang. Kaya ang totoong pagbabagong gawa sa panloob ng tao ay nagmumula lamang sa gawa ng Diyos. Kung tawagin yan, you must be born again. Kailangan ka munang ipanganak na muli para ikaw'y mabuhay. Di ba? Ang isang sanggol, hindi mo sabing siya ay buhay hanggat di siya lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina. Maaring humihinga siya. Nakikita doon sa scan na yon. Gumagalaw. Pero hindi pa tayo nakatitiyak hanggat hindi pa yan lumalabas. At kapag lumabas yan, tinityak natin pinapalo ng doktor ang kanyang puwet para makita yung sign of life. Pag hindi umiyak yan, nakakatakot. Maaring patay o mamamatay. Kailangan umiyak yan. Ganon din ang isang mananampalataya hanggat hindi siya naipanganak na muli at hindi malig sa kanya ang iyak ng isang anak ng Diyos, hindi natin masabing siya'y buhay na Kristyano. Paano ginagawa ng Diyos yun? Paano ginagawa ng Diyos na ipanganak na muli ang isang taong matanda ng tulad mo? Imposible yun. Imposible talaga. Pero walang imposible sa Diyos sapagkat siya ang gumagawa ng lahat. Kung ang mundo ay kanyang nilikha mula sa wala, kung ang kalangitan nilikha ng Diyos mula sa wala, ikaw pa kaya na ikaw may pinagmula ng iyong magulang, ng iyong nanay? Yun ang materialis na ginagawa ng Diyos. Pero kung walang buhay, patay. Ganito po ang sabi sa Lumang Tipan. Sa Lumang Tipan, ang Diyos ay nagbigay ng pag-asa sa bayang Israel dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Pinipilit nila ang kanilang pagbabago sa kanilang pansariling pagsisikap. Pero hindi nalulugod ang Diyos sapagkat hindi na kayang abutin o pantayan ang kalwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang sariling relihiyon, ng kanilang sariling pagtitika ng kanilang kasalanan, ng kanilang sariling pagbabago sa pamamagitan ng utos ng mga tao. Kaya ang sabi ng Panginoon, dahil sa pag-ibig ko at pagmamahal sa inyo, ganitong gagawin ko sa inyo. Ezekiel chapter 36 verses 26 to 27. Ito ang gawa ng Diyos. Na aktong gawa niya habang ang isang taong makasalanan nakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi natin nakikita ang gawang ito. Pero ito ang mangyayari sa buhay ng mga taong nakikinig. Kung nakikinig ng buong puso. Ezekiel 36 verses 26 to 27. Ang sabi ng Panginoon, now tignan nyo yung personal pronoun dito ng Panginoon, no? Bibigyan ko kayo. Mismo siya ang magbibigay. Bibigyan ko kayo ng bagong puso. At lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman. At aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. At palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin. At magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Mapapansin natin na ang pagbabago ng isang tao ay nagmumula o nagsisimula sa kanyang loob. At tanging makakagawa niyan ay ang Diyos lamang. Siya ang gagawa ng pagbabago ng
ating panloob na pagkatao. Una, bibigyan tayo ng bagong puso. Ikalawa, lalagyan tayo ng bagong espiritu. Ikatlo, aalisin niyang batong puso sa inyong laman. Pang-apat, aking bibigyan kayo ng bagong pusong laman. Pang-lima, aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. Pang-anim, palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin. Pangsunod na yon. Ano pa? Magiging maingat kayo sa pagsunod sa ating mga batas. Lahat ng ating pag-iingat, lahat ng ating pagsunod, yun ay bunga ng kanyang ginawang pagbabago sa ating puso. Kaya tayo nakapagbabago na ng ating buhay, nakakasunod na tayo sa kanyang mga salita dahil binigyan na tayo ng kakayanan mula sa ating bagong kapanganakan. Kung hindi ka mabago sa panloob, kung wala ang Diyos na bago sa loob, wala kang makikitang kaharian ng Diyos, ni hindi ka makakapasok mismo sa kaharian ng Diyos. Kaya ito yung sagot ng Panginoon sa isang taong relihiyoso ng pangalan niya ay si Nicodemus. Sa John chapter 3, basahin natin ang John chapter 3. Pakibasa nga John chapter 3. Ito si Nicodemus, alam niyang batas, alam niyang kasulatan. Sa isang taong nagtuturo ng salita ng Panginoon, nagpapaliwanag siya, kinikilala siya, halos niluluhuran siya, ginagalang siya dahil siya isang Pariseo. Isa siyang miyembro ng Sinedrin. Pero nagulat siya nung makita niya mga tanda ni Jesus. Sabi niya, hindi ito magagawa ng isang tao kung hindi siya nagmula sa Diyos. Ngayon gusto niya magtanong, ikaw ba talaga ang pangakong Mesiyas? Basahin mo, verse 3. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, maliban ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Nakita niyo? Maliban ang tao ay maipanganak na muli, hindi niya talaga maunawaan ang gawain ng kaharian ng Diyos. Hindi maunawaan yung ginagawa natin dito. Pinagtatawan nito tulad ng mga taong masamang lahi. Hindi lang maintindihan. Dahil walang pagbabago sa kanyang loob. Na paano daw babaguhin ang loob ng isang tao? Nabasa natin kanina. Bibigyan ko kayo ng bagong puso. Lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aalisin ko ang batong puso ninyo. At aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. At palalakarin ko kayo sa aking mga tuntunin. Magiging maingat kayo at magiging masunurin kayo. Nakita niyo? Doon pa lamang tayo makagawa ng pagiging masunurin at pagiging maingat sa buhay natin na huwag nating papasukin yung masasamang espiritong lumabas sa atin kung ikaw ay mayroon ng haring nakaupo sa iyong trono, ang banal na espiritu. Verse 5, pakibasa ang verse 5, chapter 3 ng John. Sumagot si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maliban ang isang tao ay ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Nakita nyo? Hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kahit ikaw ngayong Kwaresma, gagawin mo ang pinakadakilang gawa ni Jesu Cristo sa pagpapako sa krus. Tularan mo, magpapako ka rin sa krus sa Pampanga. Hindi ka pa rin makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang sinabi ng Panginoon, tularan ninyo ko, hindi yung pagtulad sa pagkamatay sa krus sa Kalbaryo. Kung tularan natin siya, kung ikay pinanganak na muli, natin gawin ang kanyang mga gawang banal. Hindi magagawa yan ng isang tao hindi pa nagpanganak na muli. Hindi magagawa ng tao hindi pa binaguhan ng Diyos ng bagong puso. Kaya anong pagsisikap man ng tao na magbago ang kanyang buhay na walang nakaupo sa kanyang puso na banal na espiritu, babalik din yun. Hindi magtatagal, namamasya lang. Kaya nga, ang lahat ng pakita niya sa mga tao, pagkukunwari. Dahil sa tago, ginagawa niya yung kasamaan niya. Mabuti kung manatiling nakatago yun, makikita at makikita talaga yun. Wala kasing usok na nakikimkim eh. Mayroon pang usok na nakikimkim. Pag tinanin mo yung usok,
bilog, parang hulin, no? Yan, usok yan. Wala eh. Lumalabas talaga yan. Huwag nyo gamitin yung isa. Usok lang. Walang usok na nakukubli. So, ganun po ikinumpara ang bisyo at kasalanan. Hindi yan malatago. Lumalantad lang kung ikaw ba ay isang Kristiyano o hindi. Kaya napakahirap po niya. So, ito ang sinasabi ng pagbabago. Sinasabi ni Jesus Christ. Diyos muna ang magbago sa iyo. Nang sa ganon, may sasagawa mo na ang katungkulan mong alisin ang lahat ng bisyo, alisin ang lahat ng masama, pumasok sa kanin ng Diyos, umawit sa kanin ng Diyos, magsimba, magbasa ng Biblia, manalangin at mag-share. Lahat yung gawain yon ay gawain ng isang taong naligtas na. Sa panahon natin yon, sila'y nangangaral. Sila'y talagang nagsisumigaw sa pangaral dahil inaasahan nilang sa magitan ng kanilang mga gawa, sila'y maliligtas. Mali. Kaya may nangangaral ng totoo kahit walang sweldo, kahit walang kita, dahil yun ay bunga ng kaligtasan na natanggap nila mula sa Diyos. Bunga na lamang yung good works na yan. At hindi yung good works ang batayan para ikaw ay magiging mabuting tao sa Diyos. Ito ang gawa ng Diyos upang may sagawa mo ang totoong pagbabago ng buhay mo. Now, tanda natin sa doctrine natin, di ba? Sa order of salvation natin. Kita natin ano yung unang-una nga. I-review lang natin. Okay? Election. Di ba? God's decree. Election. Tapos? Pwede tayo sa disco dito. Yung mga tinawa, ay yung mga hinila, anong ginawa? Ha? Tinawa, yes. Ano yung sabihin ng effectual calling? Dalawa kasing calling eh. Yung general calling at saka effectual calling, ito yung regeneration. Ito yung born again. At pag ikay na born again, mamahalin mo talaga ang Diyos. Mamahalin mong sumunod sa Kanya. Dahil sinabi sa talata. Mamahalin mo talagang mag-ingat na huwag mo mansahan ang buhay mo bilang isang Kristiyano. Hindi ka makitaan ng anumang kapintasan. Maging may. Now, kung si Kristo ay nasa iyo, o Espiritu ng Diyos nasa iyo, anong tawag doon? Ha? Okay? Born again yun. Oo nga, tama yun. Pero kung ang Espiritu ni Kristo nasa iyo, anong tawag sa iyo? Kristiyano. So, hindi lahat po nagsasabing Kristiyano ako ay mga pinalalahanan ni Kristo. Romans 8:9, pakibasa po. Romans 8:9. Sige daw. Ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit, kung ang sinunay walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Okay, so hindi siya Kristiyano. Ano rin muna dyan? Nasa inyo ang Espiritu. Di ba? Yun ang pangako doon sa binasa natin, Ezekiel. Pero sa bandang line, sa isunod na line, kayo ng Espiritu? Kay Kristo. Walang pagkakaiba yun. Okay? Kung ang Espiritu ng Diyos, sabi ng Panginoon doon sa Ezekiel, bibigyan ko kayo ng bagong Espiritu. Di ba? At ang Espiritu niyo ay Espiritu ni Kristo. At kung tayo ay may Espiritu ni Kristo, tayo ay mga Kristiyano. Kung Kristiyano ka, iyan ang tawag sa iyo. Okay, wala ganito na nga eh. Basahin natin ang Romans 8:14-16. Sino ang magbabasa dyan? Banda dyan. Romans 8:14-16. Sige nga, pakibasa. Sapagkat ang lahat ng pinanatimbayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Wow! Sige, tuloy. 16. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Hindi, tumanggap kayo ng Espiritu ng pagtutupok na dahil dito'y tumatawag tayo Ama-Ama. Ang Espiritu mismo ang nagpapatuo kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Yan ang sinasabi. Okay? Ang sabi noon sa Old Testament, bibigyan ko kayo ng Espiritu.
At kayo'y magiging masunurin. At kayo'y magiging maingat. Na pag binigyan tayo ng Espiritu, ay ng Espiritu kay Kristo, kaya tawag sa atin ay Kristiyano. Dahil Kristiyano, tayo'y mga anak ng Diyos. Now, lahat ba ng tao anak ng Diyos? Hindi. Lahat lamang pinanahanan ng Espiritu ni Kristo. Hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Pero lahat ng tao anak ng Diyos sa pagkalikha, in creation. Isa lang ating origin. Pero pagiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap natin ng Espiritu ni Kristo, kaya nakakatawag tayo Abba Father. Tanging si Jesus lang ang nakakatawag ng Abba Father sa Ama. Kaya nagalit ang mga Hudyo sa kanya. Isang blasphemy yun para sa kanila na tawagin ang Diyos na Father. Pero dahil ang Espiritu ni Kristo na sa atin, ang tawag ni Kristo sa Ama is Father, so therefore, tayo man ay co-heirs with Christ. We call Father of God as our Father. At ang sabi dyan, sa verse 15, hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin muli. Tulad noong tao na inalis yung masamang Espiritu, pero walang nakatira. Kaya, yung tao yun, yung masamang Espiritu, babalik yun. Walang magagawa itong tao. Dahil alipin siya ng masamang Espiritu. Ngayon, kung nilagyan tayo ng Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ng Kristo, ang sabi 15, hindi kayo tumatanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling maalipin. Hindi na. Kaya ang isang totoong Kristiyano nagagawa niyang pigilin, patayin ang anumang kasalanang umaalipin sa kanya. Kaya hindi ako naniniwala, hindi mo magagawa yan. Kung hindi mo magawa, magpapatunay lamang, hindi ka talaga Kristiyano. At ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Ngayon lang, halimbawa, meron kang kaibigan doon, ngayong gabi, halimbawa, nagbabasketball, pustahan. Pupunta ka ron. Pero alam natin, nagsasabi ng Espiritu sa Espiritu natin, pustahan yan, hindi mo nagkakapag yan. Hindi, kailang kumita ko ngayon. Hindi ka sumusunod. The Spirit of God bears witness with our spirit that we are sons of God. Kaya dapat sundin natin. At sabi nga, kayo'y magiging maingat sa pagsunod sa aking mga utos at kayo'y magiging masunurin. Yan ang buhay ng Kristiyano. Hindi sumusuway, hindi matigas ang ulo. Sa Bisaya pa, dili padlungunon. Dili padlungunon. Tanaw ko ng bata sig dagan-dagan, di ba? Sumot kayo. Kristiyano nga pisag. Nakita na, di lang niya pumuangkon. Sumot kayo na, salamat na naman kay Kristuhan ta. Ang ato kasumot, dahil mong kasingit na lang. So, leksyon, mga kapatid. Anong leksyon nakita natin ngayon? Tanong natin, sino bang naka-occupy ngayon sa iyong buhay? Si Kristo ba o ang masamang espiritu? Kung masamang espiritu yan, hindi yan sasamba sa Diyos. Bagamat utos ng Panginoon kay Satanas, wala kang ibang sambahin kundi ang Diyos lamang. Pero hindi sila sasamba. Kaya kung anak ko ng Diyos, dapat nakikita sa pagsamba sa Kanya. Maluwag sa iyong puso. Number 1, aral, pagbabago. Ang pagbabago ay maaaring gawin ng tao. Lahat. Pwedeng gawin ng tao yan. Pero hindi mananatili kailanman. Para mapapanatili, gayong hindi pa nababago ang kanyang puso. Paano panatili yun? Hindi pa nabago ang kanyang puso. Ang pagbabagong totoo ay bunga lamang ng kaligtasang gawa ng Diyos sa iyong buhay. Paano bang maligtas? Pastor, lumuhod ka at humingi ka ng kapatawaran sa Diyos. Lumapit kay Kristo. Hindi isang tao siyang lalapitan, kundi sa iyong pagluhod, ang iyong pagpapakababa, lumapit ka sa iyong puso, sa espiritual na paraan ng Lord. Kabagan mo. Bigyan mo ko ng bagong puso. Sawa na ako sa kasalanan ginagawa ko, simula pa ito ng pagkabata. Hanggang yun, wala pa rin asenso, lalo lang nagkawindang-windang buhay ko. Panginoon, tulungan mo ko.
Mahirap gawin yon sa mga taong namumuhay pa sa laman. Pagbabago pwedeng gawin, panlabas na. Kaya tinatawag pagkukunwari. Hindi ito. Ikalawa, tingnan natin ang sariling paraang pagbabago. Pag sinabi mong sa iyong sarili, ay ako ganito ka, inalis ko lahat. Nagbago na ako ng buhay ko. Kahit kita mo ang buhay mo yan, no? Kita mo naman. Wala na yung ganun. Yan po ay kahambugan, pride yan. Sapagat ang totoong pagbabago, hindi pinagmamalaki, kundi pinahihiya ang atin. Nakakayaw talaga. Na ikwento mo yung dati mong buhay, kung gaano ba kasama. Dapat ikinahiyan natin yung marumi. Ngayon, sa buong panahon ngayon, yung dating ikinahiya na kuyukot, ngayon na pinapakita sa mga commercial lang, di ba? Pero mo, yung tubig lang na ito, yung mineral water, ang naka-display, 2-piece. Yung mga nakakaya noon, yun na ngayon ang pinagmamalaki. Ganon din ang kasalanan. Dati, pornography, homosexuality, itinatago yan. Nahihiya yung taong sexual, homosexual. Pero ngayon, inilalantad. Ang tawag noon, nagladlad na. Iniladlad na ngayon yung dating nakakaya, nagiging uso na ngayon. Nagiging uso. Alam niyo araw, yung tatay ko, kapag kami ginupitan, mahusay kasi magupit tatay ko eh. Ginupitan, tapos nagkamali siya, napahak dire. Yung bang na, masyado mabigat. Namumblema tatay ko. Nahihiya siya na makita yung anak niya na mayroong abhak dito. Kaya hahagulin niya hanggang sa, ito na lang matitira sa akin. Pero ngayon, tingnan yung mga buhok. Hindi na nakakahiya. Hindi na ikinahiya yung kapangitan, yung talimis yung ganyan. Kanina lang kami ni Rory, may nakita na, isang buwit lang na pagano, sabi ko ron, ano kaya, bagay kayo sa kanya? Hindi sabi ko na, bagay kayo sa akin ng ron. Yung mga bagay din na kaya, ngayon ang binibida talaga. Tsaka yung ugaling magaspang, mayabang, hambog. Yun ang hinahangaan ng kababayan. Pero ayaw nila yung lalaki na, yung mga simple-simple lang, bakla yan. Pero yung mga, tapos yung haharang-harang sa labandaan, chicks, himan. Yun ang hinahanap ng babae ngayon. Sariling parang pagbabago, pride. Pride yan. Walang panampalataya sa Diyos at kay Kristo. At kayabangan. Faithless belief. Then, ikatlo, resulta ng sariling pagbabago. Anong resulta ng sariling pagbabago? Mauwi talaga sa kabiguan eh. Maaring sikat ka sa mundo, pero sa mata ng Diyos, bigong-bigo ka sapagkat hindi ka maaring maligtas sa sarili mong pagsisikap na pagbabago. Hindi. Kaya maraming nagsasabi, alam mo yung grupong yan? Hindi totoo yan. Mga plastic yan. Mga ano yan eh. Mga plastic yung mga tao yan. Bakit ka mo? Dati ako dyan eh. Kasama ako dyan. Pero ito, wala rin nangyari sa buhay ko. Kaya umalis na lang ako. Ngayon, malaya ko pang gawin kung gusto ko. Yun po yung resulta ng sariling pagbabago. Pinilit niya talaga. Alam niyo ito nung araw, mayroong isang Christian announcer na pipreach sa radyo na napakahigpit yung kanyang pamamaraan ng pamumuhay. Para bang ang kanilang mga miyembro tumutulay sa isang maliit na alambre na mga miyembro talaga konting galaw, bagsak, hirap talaga. Ngayon, bumagsak nung nagtuturong yun. Dahil masyado siyang legalistic and dogmatic talaga. Hindi naman. Malaya ang isang tao na binago ng Diyos. Malaya niyang baguhin ang kanyang kamalian. Hindi siya natatakot na magkamaling muli. Kundi ang kinatakutan niyang gawin, yung hindi siya magkamaling magbago. Huwag kayo matakot kung kayo ay mag-fail para magbago. Kundi matakot kayo kung never mag-fail kayong magbago. Kabiguan. So, resulta ng pagtitiwala kay Kristo, eternal life.
eternal life, buhay na walang hanggan. Kaligtasan at totoong pagbabago ng buhay. Nagkakasala pa rin. Pero mga forgiven sinners. Kaya nga, anytime i-confess mo yung buhay dahil you've been forgiven already, confess mo na. 1 John 1:9, kung papayag mo ang iyong kasalanan, tapat at banal ang Diyos na ikaw'y panatawarin dahil mismong sa iyong buong kasalanan napapunta sa impyerno ay pinatawad ka, how much more doon sa mga maliit nating pagpagsak sa kasalukuyan. So, nawa naging aral sa atin yung taong nag-alis ng masamang espiritu pero nanumbalik. Nawa nga matagpuan natin ang totoong pagbabago. Ito yung nagsisimula sa gawa ng Diyos sa buhay. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito, sa inyong mga salita. Alam namin, Lord, na tanging kayo lamang ang makapagliligtas. Walang taong sino mang makapagliligtas ng kanyang sarili namin pagmalaki na marami siyang nagawa, Panginoon. Marami siyang nagawa ang mga relihiyosong gawa, kamutihan. Hindi yun ang batayan ng kaligtasan, kundi ang batayan, Panginoon, ay ang pananampalataya kay Kristo na siya lamang ang tanging gumawa ng kamatayan sa krus ng Kalbaryo para ikaliligtas ng mga taong sumasampalataya sa Kanya at sa Kanyang takos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, na mayroon pang pag-asa ang mga tao habang nabubuhay pa sa mundo ito. Tulungan niyo po ang bawat isa na hindi po maging huli ang lahat, kundi ngayon pa lamang ay amin na pong i-commit ang aming mga sarili sa inyo. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.